could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing, kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan. Mabigat ang mga aligasyon ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima laban sa mga Duterte. Ayon sa kongresista, posibleng ang mga Duterte ang may pakana ng paglantad ng 18 nagpapakilalang Marines na nagsasabing nag-deliver umano ng mali-maletang kickback money sa mga politiko. Anya, walang ibang makikinabang rito kundi ang mga Duterte dahil nagdudulot umano ito ng distraction at pagkalito sa publiko habang umuusad naman ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte maging ang katatapos lamang na confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinubukan naman ng UNTV na hingi ng panig ni VP Duterte sa pamamagitan ng abogado nito na si Attorney Paulo Panelo, ngunit wala pa anyang pahayag ang bise patungkol dito. Una nang naglabas ng pahayag si VP Duterte na nagsasabing hanga siya sa tapang ng mga naging security personnel ni dating Congressman Zaldico na naglakas loob magsalita tungkol sa issue. Samantala, naghain naman ng magkakahiwalay na reklamo sina de Lima maging si Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. dahil sa pagdawit sa kanila sa umano'y million cash deliveries. Kaninang umaga sa NBI, cyber libel at libel complaints ang isinampa laban kay Attorney Baligod at sa kanyang 18 kliyente. Sa Department of Justice, perjury naman ang kinakaharap ng mga ex-Marines dahil sa alegasyong pagsisinungaling sa kanilang sinumpaang salaysay. Magtanong po kayo sa konsyensya nyo, magtanong po kayo sa sarili nyo, tama ba ang ginagawa nyo? Na ganyan na lang kadali ang paninira nyo sa mga pangalan ng mga tao na sinasangkot nyo sa ganyan na mga actions kasi they are imputing yung corruption on my part sa pagtatanggap. And kasinungalingan nga yun, I never received any such money from any of these ex-Marines. Si General Catapang naghain rin ng reklamong perjury at cyber libel sa mga ito. Sabi ko hindi totoo kasi una-una wala namang akong ganong kalaking pera. Pangalawa, wala namang perang ganong kalaki rin ng Bucor para nakawin ko. Kasi kung may mga pera naman ng Bucor, ginamit naman po sa construction. At saka wala naman po kaming DPWH projects. Ayon sa NBI, iimbestigahan nila ang mga inihain sa kanilang complaints maging ang alegasyon na may connection dito ang mga Duterte. Titingnan din po namin yung angulo na yan dahil sabi ko nga, everything is a possibility ngayon. Yung timing ng paglabas, bakit nilabas yan, kung ano yung mga events na nangyayari ron. Samantala, sa Facebook post ni Attorney Baligod, sinabi nito na handa silang harapin ang mga akusasyon laban sa kanila na dapat rin anyang gawin naman ng mga taong pinangalanan sa naturang joint affidavit. Sa mismong reklamo naman ni Catapang, nag-share ulit ng post ang abogado at sinabing inaasahan na nila ang pagdagsa ng mga reklamo, ngunit hindi sila nangangamba at mananatiling matatag sa kabila ng mga ito. Bukod rito, naghain rin ng disbarment complaint si Catapang sa Supreme Court at hiniling na tanggalan ng lisensya bilang abogado si Attorney Baligod. Kasi nanumpa ka, pag abogado ka, magsasabi ka lang ng totoo eh. You will not bear false witness against people. Dapat totoo lang, hindi maganda yung ginawa niya. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.